Po tayo makumpisa, tayo pong lahat ay yumuko at panalangin. Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa amin. Salamat po sa itong panibagong araw na ipinakaloob niyo po sa amin. Sa biyaya ng Panginoon, pumasok na kami sa panibagong taon, 2026. Naniniwala po kami na itong bagong taon ay isang napakagandang kaloob ng Panginoon upang lumago kami sa aming pananampalataya at upang iparating po namin itong Ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay. Tulungan niyo po kami na huwag po namin masayangin ang itong pagkakataon. Nawa lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay magagamit po ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban. Sa oras na ito, nakitiwala at umaasa sa inyong pagpanubay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Mateo chapter 9. So, Mateo chapter 9, verse 9. So, magmula verse 9 hanggang verse 13. Verse 9 hanggang verse 13. Magsalitan po tayo sa ating pagbabasa. Ako po muna. So, one verse by one verse. So, verse 9, habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maningining ng buwis at mga makasalanan? Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito habang ang ibig ko at ang hindi handok, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. So, gayon po, tuloy po tayo sa ating yung pag-aaral patungkol sa 12 disciple po ni Jesucristo. So, kamusta po kayo sa pagpasok ninyo sa bagong taon, 2026? Masaya? Masaya o malungkot? So, nung nagkaroon po ng New Year retreat, doon po yung lumingon po tayo sa ating nakaraan taon, 2025, kung kamusta po tayo sa ating pamumuhayang Kristiyano. So marami ang nangyayari, dumaan po tayo sa maraming pagsubok, at yung buhay po natin ay hindi tahimik lagi. So lagi po maraming bagyo sa buhay o malakas yung hangin ay dumarating po sa atin. Kaya minsan doon po tayo umiiyak, nahihirapan, o minsan masaya tayo sa mga
pansamantalang kaligayahan dito sa lupa. So katulad po nung Wednesday sermon, last week, yung last Wednesday sermon, yung mensahe po ni Reverend Yohane, patungkol po sa kalooban ng Diyos. Kahit ano po ang mangyari sa ating buhay, so mahirap man o masaya o malungkot, so mabuti o mahirap, kailangan po natin alalahanin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. So dahil yung buhay po natin ay parang alon sa dagat. So lagi taas baba. Ganun po ang ating buhay. Kaya itong panibagong taon, 2026, yung lagi ko po yung prayer sa pagpasok sa bagong taon, yung bagong taon, yung panibagong araw o panibagong taon o panibagong oras ay para sa mga Kristiyano, ito po yung isang chance, yung pagkakataon pa sa atin. Habang tumitibok pa yung ating puso, so may kalooban ng Diyos na dapat mangyari sa atin. Nabubuhay tayo hindi para mabuhay. May purpose po sa ating natitirang buhay. Okay? Kaya sana pag-isipan po natin mabuti kung ano po yung purpose ng buhay ko. Yung magulang dito, sa tingin ko yung magulang dito, ang sagot po ninyo, yung buhay ko para sa anak ko. So yun po yung karamihan po ng mga magulang. Kung walang anak, wala rin ako. Kung wala akong anak, soko ako, mataga na sumuko. So maganda, ganun po yung layunin. Pero hindi po yan lahat. Okay? Mas mahalagang layunin sa ating buhay. So, dati, bago po tayo naligtas, kumakain tayo noon dahil gutom. Pero ngayon, hindi na tayo kumakain dahil gutom. Ay, Pastor, kumakain ako dahil gutom. Yun po yung ating dating buhay. So, pagpagod, tulog, pag-uhaw, umiinom, pag may sakit, umiinom ng gamot, nagpapacheck up. So, pero bilang isang taong ligtas, yung buhay po natin sa loob ng itong laman ay hindi na para sa ating sarili. Katulad po nung Galatia chapter 2 verse 20, sabi po niya po sa Pablo, ako ay ipinako kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa Kanya na sa akin ng mahal at namatay at muling binuhay sa mga patay. Kaya panibagong, meron po tayong reason o dahilan. Kaya araw-araw o linggo-linggo, buwan-buwan, so kailangan po natin itong pag-isipan mabuti. So panibagong resolution, yung panibagong prayer, yung sana matupad po sa itong taon 2026. So Matthew chapter 9, kanina po nakita po natin, nabasa po natin. Sa mga 12 disciple, si Matthew lang po ay nakasula sa Biblia kung paano siya tinawagan ng Diyos at tinawagan ni Jesus. Si Pedro, Simon, si Andre, saka si Simon Pedro, saka Santiago, Juan, makasama po sila sa trabaho. Ano po yung trabaho po nila?
yung mangingisda po sila, fishermen. Makasama po sila. Kaya si Andre muna, tinawagan ni Jesus. Tapos si Andre ay nag-invite kay kuya niya, si Peter. So, tapos si Juan, saka si Santiago ay tinawagan din po ni Jesus. So, magkapatid po sila. Tapos si Mateo, bago po nakita po natin yung 12 disciple, yung Matthew chapter 10, verse 1. Matthew chapter 10, verse 1. Pagkatapos, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad, kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu upang kanilang mapalaya sila at pagalingin nila ang bawat sakit at karamdaman. Ang mga pangalan ng 12 apostol ay ito. Ang una si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid. So verse 3 and 4. Excuse po. So dito po natin nakikita po yung kompletong pangalan nila, 12. So pero si Mateo po, parang special po siya, napaka-special. Yung storya po niya, kung paano po siya tinawagan ni Jesus ay nakasulat sa chapter 9. Hindi katulad ng ibang mga alagad. Parang special, okay? Special case. So ano pong special? Nakikita po natin sa storya ni Mateo. Hindi katulad po ng ibang mga... si Mateo po ba nasa mataas na posisyon? Si Mateo po ba mayaman siya? Si Mateo ba matalino siya? Bakit? Parang special po yung storya ni Mateo. Hindi katulad ng ibang mga alagad. Yung storya ni Bartolome o Thomas, yung ibang mga Santiago, anak ni Alfeo, si Cananeo, Judas Iscariote, wala tayong idea kung paano po sila tinawagan ni Jesus. Pero si Mateo po ay special. Balik po tayo sa Matthew chapter 9. So chapter 9 verse 12 and 13, itong dalawang verses ay madalas po nakikita po natin sa Bible seminar sa session 5, sa gospel session. So nalala po ba natin? Sa gospel session, itong storya po ni Mateo ay napakagandang example kung bakit pumarito si Jesus sa mundong ito. Hindi upang tawagin ang matuwid, kundi upang tawagin, sino po? Makasalanan. Verse 13, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Okay. Napakagandang verse po ito. Okay. Tapos, si Mateo po ay isa sa mga representative, yung kumakatawan ng sinner. Miserable sinner si Mateo. Miserable sinner si Mateo. Kaya hinamak siya, itinabi siya ng mga ibang tao. Tingnan po natin sa Matthew chapter 21, verse 31. Matthew chapter 21, verse 31. Basahin po natin ito, 31, sabay-sabay, 3, 2, 1. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila,
katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningin ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. So, sino daw mauna sa langit? So, yung mga mababait? Hindi po. Yung mga mababait po, hindi po sila mauna sa langit. Pastor, anong ibig sabihin? Diba, akala po ng maraming tao, yung mga mababait, gumagawa ng mabuti ay sa langit sila pupunta. Yung mga masasama sa impyerno. Yun po yung pagtuturo sa maraming religion. Ganun din po yung ating pakaunawa dati. Pag gumawa ako ng mabuti, sa langit ako. Pag gumawa ako ng masama, sa impyerno ako. Baka ganun pa rin po yung pakaunawa dito. Okay? Kung gagawa ko ng kasalanan, baka impyerno ako. Kung ganun pa rin po yung inyong pakaunawa, ay kailangan balik po kayo sa Bible seminar. So, hindi pa ligtas kung ganun po yung faith mo. No? Yung ating katuwiran, so yung ating kaligtasan, hindi po base sa ating mabubuting gawa. So bakit pupunta ako sa langit? Dahil mabait ako? Hindi po. Dahil gumagawa ako ng mabuti? Dahil tumutulong ako sa kapwa? Hindi po ganun po yung reason. Walang taong matuwi sa harapan ng Diyos. So lahat po ng tao ay miserable sinner. Makasalanan dahil tayo pong lahat ay galing kay Adan. So, hindi kaya natin gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Sa mata ng tao, so kaya naman. Sa mata ng tao, so kaya natin gumawa ng mabuti. Pero hindi po yan tunay sa harapan ng Diyos. Ano lang? Kunwari lang, kunwari. Kunwaring mabait. Ayaw nang tinatanggap ng tao ang ating kabutihan. Salamat. Salamat pare. Salamat mare. Okay? So, tinatanggap ng tao yung ating katuwiran. Sinasabi nila, salamat. Pero ayaw ng Diyos tanggapin yung ating kabutihan. Dahil alam ng Diyos, yung ating kabutihan ay madumi pa din. Hindi po tunay. So, madumi pa din. May kasamang dumi. Kaya ayaw ng Diyos tanggapin anuman ang ating ginagawang mabuti. Kaya kailangan aminin po natin na ako ay isang sinner at kailangan manampalataya kay Jesucristo. Kaya sabi dito, ang mga maniningin ng buwis, yung masasamang babae, ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin po dito? So, kailangan ba tayo gumawa ng masama para makapasok sa langit? So, hindi po. Hindi po yan meaning. Yung maniningin ng buwis, masasamang babae, bakit mauna po sila sa langit? Dahil, sila po ay maraming kasalanan, nagsisisi po sila, mauna po sila pagsisisi. Okay? So, ito po yung proseso. Yung tax collector, saka yung masasamang babae. Yung masasamang babae po ay bayarang babae. Okay? So, yung dalawa po, tax collector, si Mateo ay isang tax collector. Kaya yung case po ni Mateo, bakit ginawa po ng Diyos yung isang special case, special story, yung case ni Mateo. Dahil si Mateo po ay tax collector. Manining ng buwis. Tapos, katulad po ng sabi ni Jesus,
yung tax collector, saka yung mga masasamang babae, yung bayarang babae po ay itinuring po nila ay miserable sinner sa panahon po nila na hindi sila makakapunta sa langit. Mapapahamak sila. So, yung sinner, katulad po ng tax collector, so bakit mauna sila sa langit, sabi ni Jesus? Lalo po, mga tax collector, tapos, so masasamang babae. So bakit mauna po sila sa langit? So may proseso po dito. So para makapunta sa langit, alam po natin, ano po yung kailangan? So repent and ano po yung kailangan? Believe in the gospel. Believe in the gospel. So, wala pong ibang paraan. Para makapunta sa langit, isang tao, kailangan magsisimuna, okay? Kailangan magsisimuna. Kung walang repentance, hindi pwede maligtas. Okay? Kaya, para isang tao ay maligtas, makaunawa ng kaligtasan, ito po yung pinakaunang step. Tapos, kailangan makinig ng ebanghelyo tungkol kay Jesus, kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. So, alam po natin, dumanag po yung kanyang banal na dugo. Lahat ng ating kasalanan ay natubos na sa pamamagitan ng kanyang dugo. Past, present, future lahat. Pag naunawan po, yun po yung kaligtasan. Bakit mauna po sila sa langit? Dahil mauna po sila sa repentance. Yun po yung pinaka-reason. Mauna sila sa repentance. Bakit mauna po sila sa repentance? Dahil hindi sila mabait. Yung mga mababain na tao, ayaw nila repentance. Mabagal po sila sa pagsisisi dahil nagtitiwala po sila sa sariling katuwiran. Mabait ako, ganito ako, hindi ako katulad ng ibang mga tao, kapitbahay, grabe sila. Hindi ako ganon. Yung mga taong nagtitiwala sa kanilang sariling katuwiran, okay. So, mahuli po sila dito. Ayaw nila pumasok sa magsisisi. Ito po yung pinaka-reason bakit yung mga Pariseo, yung mga eskriba, yung mga relihiyosong tao. Sa panahon po ni Jesus, yung mga relihiyosong tao, mabait sila. Lagi sila nagdadasal. Tumutulong sila sa kapwa. Mabait talaga sila. Malayo po sa kasalanan. Pero yung mga mababain na tao, yung mga relihiyosong tao, katulad po ni Pariseo, eskriba, saan po ayaw? Dito ayaw. Okay. Ayaw dito. Kung ayaw dito, ito mangyayari? Hindi po. Kung gano'n, pupunta sa langit? Hindi po. Pero yung tax collector, katulad ni Mateo, yung mga masasamang babae, yung storya po sa Bible ay puro patungkol sa kanila. Okay? So, tingnan po natin isang storya sa Lucas chapter 18, verse 13. Lucas chapter 18, verse 9.
Magmula verse 9, babasahin ko po ilang talata. Isinalaysay din niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili at sila ay matutuwid at hinahamag yung iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningin ng buwis. Pariseo nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga maniningin ng buwis, mangingikil, mga di makatarungan, mga lunya, gaya man ng maniningin ng buwis na ito. 2 ulit akong nagayuno sa 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit, ang maniningin ng buwis na nakatayo sa malayo ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadako ka ng kanyang dibdib na nasabi, Diyos, mahaba ka sa akin na isang makasalanan. So, napakagandang storya po sa Bible. Dalawang tao, si Pariseo, saka maniningin ng buwis. Bakit nabanggit po ni Jesus ito? Verse 9, talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili. Nagtitiwala sa sarili. Na sila ay matutuwid. Na sila ay mababait. Okay. Na sila ay maayos. Tapos, dahil matuwid po sila, anong ginagawa nila? Dahil matuwid sila, hinahamak nila ang iba. Nagtitiwala sa sariling katuwiran, kaya hinahamak po nila yung iba. So, kamusta po tayo? Minsan, hindi po natin hinahamag yung iba. So, hindi ba natin hinugasan po yung iba? Hinuhusga yung iba? Bakit ganon? Ganito. Malaki yung ating mata sa ibang tao, pero sa sarili, okay, anong sinasabi natin sa sarili? Normal lang. Hindi maiwasan ganito. Meron akong sitwasyon na ganito, ganyan. Kaya wala akong magagawa. Ganito lang buhay ko. Gumagawa tayo ng dahilan sa sarili. Pero pagdating sa iba, ay minsan hinahatol, hinuhusga, at hinahamak. Katulad po ni Pariseo. Nagtitiwala sa sariling katuwiran. So, Pariseo, tax collector. Doon sa kabila, Pariseo ay ayaw dito. So, kaya malayo siya sa kaligtasan. Yung Pariseo po, ayaw dito. Dahil sa sariling mata, mas okay ako kaysa mga ibang tao. Comparison po, yung compare po niya yung kanyang sarili sa ibang tao. Kaya parang bulak po siya, yung kanyang mata, kaya hindi po siya nakakakita ng sarili. So, maliwanag po yung kanyang mata sa ibang tao. Pero sa sarili, parang bulak siya. Hindi niya nakikita yung kanyang sariling kalagayan. Kaya sana po sa itong bagong taon, sana malinaw po yung ating mata sa investigation sa sarili. Hindi po yung iba. Palakihin po yung ating mata sa pag-observation sa sarili, reflection sa sarili, self-reflection. Para makita po natin, para malaman po natin kung gaano kahina po tayo. Kung gaano kahina yung ating faith, kung gaano
yung kahirapan, yung mahina yung ating faith sa harapan ng Diyos. Kung gaano kadami po yung kulang po natin sa harapan ng Diyos. Doon po, mag-umpisa po yung reflection, saka kapag nakikita po natin yung ating sariling kalagayan, so ano po yung dito? Katulad po ng prayer po ni tax collector, napakaiksi lang po yung kanyang prayer. Mahaba ka sa akin, Panginoon, ako ay isang makasalanan. Mahaba ka sa akin. Maiksi lang. Yung prayer po ni yung Pariseo ay mahaba. Salamat po, Panginoon, sa awa ng Diyos, naging ganito yung pamilya ko, naging ganito. Malayo ako sa kasalanan. Pero yung iba ay, grabe, salamat, Panginoon, hindi ako gaya ng ibang mga tao. Napakayabang yung kanyang prayer. Napakataas yung kanyang prayer. Ayaw ng Diyos pakinggan ganun mga prayer. Pero yung prayer po ni tax collector, kahit maiksi lang po, mahaba yung Panginoon, maawa ka sa akin, mahaba ka sa akin na isang miserable sinner. So yun po yung pusong nagsisisi. So, Marcos chapter 2, verse 14. Marcos chapter 2, verse 14. Yung storya po ni Mateo po ay nakasulat sa Gospel of Matthew, Marcos, and Lucas. Yung tatlo, so lahat po ay nakasulat. Verse 14, habang siya ay naglalakad, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin, tumayo siya at sumunod sa kanya. So, ano po yung pangalan dito? Nakasulat? Si Levi. Sino ito si Levi? Mateo po siya, Mateo. The same person. Yung Levi, ito po yung pangalan po niya sa wikang, tawag sa wikang Hebreo. Okay? Kasi si Mateo po ay galing po sa lipi ng Levi. Okay? Kaya kinukuha po nila yung pangalan galing sa kanilang ninuno. Kaya tawag po siya, yung pangalan po niya ay Levi. Okay, Levi. So, nakaupo sa tanggapan ng buwis. Okay, parang cashier. Cashier siya. So, tax collector. Verse 15, nang siya'y nakaupo sa hapag-kainan sa bahay ni Levi, maraming maniningin ng buwis at mga makasalanan ang nakaupo kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad sapagkat marami silang sumunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba at ng mga Pariseo na siya ay kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningin ng buwis, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningin ng buwis at ng mga makasalanan? Okay? So, kaya nung tinawagan po siya ni Jesus, hindi po dito nakasulat po yung detail, yung storya. Si Levi ay nag-invite. Si Levi. Si Mateo po ay nag-invite kay Jesus, tapos tinawagan po niya yung kanyang mga kakilala. Sino po yung kakilala niya? Mga friend, maniningin ng buwis, maraming mga sinner. Okay? Yung friends ng sinners, maraming sinners. Okay? Parang yung level po ni Mateo ay hindi ganun kataas. Yung level po ni Pariseo, mga eskriba mataas.
Pero si Mateo, yung kanyang mga kaibigan ay tax collector din po. Sa kaibang mga sinner ay kakilala. Kaya sila po yung tinatawag. So Lucas chapter 5, pumunta po tayo sa Lucas. Verse 27, Lucas chapter 5, verse 27. Pagkatapos nito umalis si Jesus, nakita ang isang maniningin ng buwis na ang pangalan ay Levi. Na nakaupo sa tanggapan ng buwis, sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Verse 28-29. So, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Iniwan niya ang lahat, tumayo at sumunod sa kanya. Ipinaghanda siya ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay at napakaraming maniningin ng buwis at iba pa na nakaupong kasalo niya. So, dito po, mas detailed po ng story. Okay? Kaya sa Bible reading po, kailangan po natin basahin ng detail. So, para makuha po natin yung mga, yung mas detailed na sitwasyon, yung story. Si Levi, Mateo, the same. Kaya kung hindi po natin alam ganon, baka akala po natin itong Levi ibang alagad. The same person po ito. Nung tinawagan po siya ni Jesus, anong ginawa ni Levi? Iniwan niya ang lahat. Okay. Katulad po ni Andre, Peter, Santiago, yung Juan, ano po yung iniwanan po nila nung tinawagan sila ni Jesus? Yung bangka, lambat, tapos tatay. Okay. Lahat. Okay. Lambat, bangka. Hindi bangkay, bangka. At tatay. Okay. Ganun din po dito. Nung tinawagan po si Mateo, iniwanan po niyang lahat. Okay. Iniwanan. Yung kanyang trabaho. Okay. Siguro yung mga BIR, magandang trabaho, BIR. Oh, yung government, di ba? Empleyado. Madali ba pumasok sa BIR? So, hindi po madali. Okay. Parang iniwanan po niya yung kanyang trabaho na maganda. Stable na job. Lahat. Tumayo at sumunod sa Kanya. Ganito po yung Christian living. Yung Christian living, nung ligtas po tayo, lahat po tayo po ay alagad ni Jesus. Naligtas po tayo, iniligtas niya tayo para isang mahalagang purpose. Iniligtas pa niya tayo na tuloy-tuloy tayo sa ating dating pamumuhay? So, hindi po. Katulad po nang nangyari sa mga alagad ni Jesus, so dapat ganun din po ang mangyari sa atin. O nangyari na sa ilang dito, o hindi pa nangyari sa ilang dito. Tinawagan, o tinanggap yung ebanghelyo, sabi natin, salamat dahil ligtas na, pero hindi pa po iniiwan yung ating dating pamumuhay. Dalawang isip pa, ano ang gagawin ko? Susunod ba ako kay Jesus? Paano yung mga lambat ko? Paano yung mga yung bangka? Paano yung mga pamilya ko?
Paano yung mga trabaho ko? Nasa gitna pa, anong gagawin ko? Nasa process po tayo. Pero, tandaan po natin, yung ating kaligtasan may purpose. Okay. Ano pang ibig sabihin? Yung kaligtasan, hindi po yung final destination. Yung salvation ay starting. Yung salvation ay pinaka-starting. Yung final, yung finish line, ay marami mga kaluwalhatian, kantimpala, ay inihanda ng Diyos para sa atin. Gusto po ng Diyos ibigay sa atin, hindi lamang yung salvation. Yung buhay na walang hanggang mahalaga, pero hindi po yung lahat na inihanda ng Diyos. Yung salvation muna. Tapos, walang hanggang kaluwalhatian. Yung gantimpala sa langit, inihanda ng Diyos para sa atin. Gusto ng Diyos ibigay sa atin. Yung buhay po natin dito sa mundo, kung salvation lang po yung pinaka-purpose, kung kaligtasan lang po yung pinaka-reason bakit namatay si Jesus, so bakit nandito pa tayo sa lupa? Kung salvation lang po yung pinaka-reason. Di ba sa langit, yung buhay sa langit, mas maganda sa langit. Yung buhay po natin dito ay hirap, maraming sakit, maraming luha, maraming pagsubok. Kung wala po tayong mission dito sa lupa, kung wala po tayong trabaho sa ating pamumuhay Kristiyano, bakit nandito pa tayo sa mundong ito? Sana sa langit agad tayo. Sana kukunin po ng Diyos tayo sa langit. Dahil doon, walang luha, walang kirot, walang sakit, walang kamatayan. Masaya lang doon. May purpose. Gusto ng Diyos gamitin tayo para maligtas yung mga mahal po natin sa buhay. Yun po yung unang purpose. Ligtas po ba yung ating mahal sa buhay? Ay, hindi pa po. Ibig sabihin, may trabaho po tayo. Sa itong 2026, dapat kumilos po tayo para maligtas yung mga mahal po natin sa buhay. Yun po yung reason bakit tumitibok pa yung ating puso. Yun po yung unang reason. Tapos, pangalawang reason, ano pa po? Dapat lumago tayo sa ating pagkakilala sa Diyos. Faith. Growing. Ano ang isusukuli? Para maisukuli po natin sa Diyos yung kanyang kabutihan. Kailangan oras. Kailangan yung time. Ito na po yung time na ibinigay ng Diyos sa atin, 2026. So verse 29, ipinaghanda siya ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay, napakaraming maniningin ng buwis at iba pa nang nakaupo kasalo nila. 30, nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na sinasabi, bakit kayo kumakain, umiinom na kasalo ng mga maniningin ng buwis at ng mga makasalanan? So, nung nakita po ng Pariseo na si Jesus ay kumakain, sino po yung kasama ni Jesus? Yung mga tax collector, yung mga ibang mga sinner. Kaya yung Pariseo po ay nagtaka. Nagtaka sila, bulong-bulungan. So, ano pong ibig sabihin? Nagbulong-bulungan. Okay? Nagbulong-bulungan. Chismis. Nagbulong-bulungan. Alam mo, si Jesus, ganito. Bakit ganyan? Dapat ako ang kasama niya. Bakit ganun yung kasama ni Jesus sa kumakain? Dapat ganitong tao. Nagtampo ako, hindi niya ako isinama.
Hindi niya ako tinawagan. Hindi niya ako imbitahan. Bakit sinner kasama niya? Tax collector. Si Mateo. Grabe yung buhay niya. Kilala siya. Kilala siya namin. Kung gaano kalaki yung corruption niya. Tax collector, bakit itinuturo po silang sinner, tax collector? Dahil alam nila, doon sa tax collector, maraming corruption. Kaya mayaman sila, tax collector. Maraming corruption. Okay? Yung kanilang kinukuha, kalahati, saan pumunta? Sa bulsa. Maaari, mahigit kalahati. Kaya may pera siya, mayaman. Corruption. Alam nila, kilala po si Mateo, isang mga tax collector na may corruption. Kaya nung nakita po ng Pariseo, di ba si Pariseo, katulad po ng panalangin. Pinagsasalamat kita, Panginoon, hindi ako gaya ng ibang mga tao, makatuwiran ako. Yung mga tax collector, maniningil sa buwis na ito. Kaya mahirap maintindihan bakit ganun yung ginawa ni Jesus. Bakit si Jesus lagi sumama sa mga sinner group, grupo ng mga sinner. Dapat sumama siya sa mga mas magandang grupo, mas maayos na grupo. Puro mga may sakit, puro may kasalanan. Doon po, verse 31, 32, basahin po natin, 3, 2, 1. Sumagos si Jesus sa kanila, ang malulusok ay hindi nangangailangan ng mga gamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. So, napakalaking blessing ng verse po ito. Kung pumarito si Jesus sa mundong ito upang tawagin mabait, kaya ba natin punta sa langit? Mabait pa tayo? Parang mabait kayo. Kung pumarito si Jesus sa mundong ito upang tawagin yung mga sigasik sa gawain, yung mga sigasik, yung mga masisigasik sa gawain, kung sila lang pupunta sa langit, makakasama po ba tayo sa sigasik? Hindi kaya. Kung pumarito si Jesus upang tawagin yung mga nagbibigay ng malaking offerings, so, makakapasok po ba tayo sa langit? Hindi po. Wala po tayong anumang maipagyabang. Wala po tayong anumang maipagmamalaki. Isang miserable sinner lang tayo. Okay. Wala pong anumang ipagmalaki, ipagmayabang. Ganito ako, ganito. Wala. Kung ganun pa rin po yung iniisip natin, kailangan lumuhod muna sa harapan ng Diyos. Hindi ako pumarito upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. So, Lucas chapter 19 po. Lucas chapter 19. Verse 1. Verse 1. Siya ay pumasok at nagdaan sa Jericho at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Sakeo. Siya isang punong maniningin ng buwis at mayaman. Si Sakeo. Yung punong maniningin ng buwis. Chief. Kaya mayaman. Bakit mayaman siya? There is a corruption. Pag nakita po natin yung tax collector po dito, so wala po dito, BIR.
Huwag po kayo misunderstanding. Ay, hindi lahat biyaya by corruption. Hindi ko ganung mga meaning. Pero sa panahon po ni Jesus, pagsabing tax collector ay may kasamang corruption. Kaya mayaman siya. Punong maniningin ng buwis. Pero doon sa puso ni Sakeo, may pusong hanap. May pusong hanap ng katotohanan. Alam po niya na hinahamak siya ng ibang mga tao. Alam niya na kung anong sinasabi ng ibang tao sa kanya, grabe ka. Bakit mayaman? Yung kayamanan mo, saan galing? Saan nakuha mo yung pera mo? Saan galing yung kayamanan mo? Galing sa akin yan. Kumakain ka ng mabusog, kami ay gutom. Maganda yung suot mo, pero yung suot namin ay ganito lang. Kaya laging ganong mga mata ng ibang mga tao sa mga tax collector. Maganda yung bahay mo, pero yung bahay namin ay kubo lang. Bakit ganito? Okay. Kapag nabalitaan po natin yung mga pondo ng government ay naubo sa mga corruption, galit po tayo, di ba? Galit po tayo. Verse 3, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya ay pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya ay tumingala, sinabi sa kanya, Sakeo, dali ka, bumaba ka, sapagkat kailangan ako tumuloy sa bahay mo ngayon. Siya ay kaya siya ay nagmadali, bumaba, natutuwa siyang tinanggap. Nung kanilang makita ito ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya ay pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. So gusto niya makita si Jesus, pero hindi kaya. Dahil napakaraming tao, tapos siya po ay isang pandak. Pandak. Okay? Maliit. Pandak. Pag malaki, anong tawag? Tangkad. Okay? Pandak. Okay. Kaya siguro kapag ganito lang yung mga ano niya, kaya hindi nakikita si Jesus. Kaya naghanap siya ng paraan. Dito po, nakikita po natin yung kanyang puso. Kung wala po siyang pusong hanap, siguro dito po siya sumuko, ay uwi na. Wala akong magagawa. Daming tao dito, uwi na. Next time na lang. Siguro ganun po yung sabi ni Sakeo, pero hindi po siya sumuko. Bakit? Hindi po siya sumuko dito. Bakit? Dito po, dito po divided po yung dalawang tao. Yung sitwasyon po sa ating buhay, hindi po lagi madali, lagi may pagsubok. May sakit, may sitwasyon. Busy sa trabaho, o busy sa pag-aaral, o may aksidente na hindi natin inaasahan. Yung sitwasyon po ay lagi ganito. Si Sakeo, pandak. Okay? Isang pagsubok. Di ba? Pandak siya. Tapos, napakaraming tao. Kaya wala siyang magagawa. Pangalawa. Sa ganitong sitwasyon po, sa ganitong pagsubok, may taong suko agad. May taong hindi sumusuko. Okay. Pagdating po natin pagsubok, anong choice po natin? Okay. Kung tayo po ay case po ni Sakeo, ano po yung magiging choice po natin?
uwi na. Next time na lang. Wala akong magagawa. May ganong mga option 1. Pangalawa, anong gagawin ko? Nakita po niya isang puno. Doon po siya umakyat. Bilang isang lalaki, adult, okay, yung pag-akyat sa puno ay madaling gawin o hindi? Yung mga tatay dito. Yung mga bata, madali lang sila umakyat. Pero yung mga adult na lalaki, mayaman siya, may posisyon po siya, punong manining ng buwis. Pag-akyat sa puno, ay madali po? Hindi madali. Mahiya. Pag nakita ako ng ibang tao umakyat, pandak ako. Baka tatawanan nila ako. Oh? Hoy, Zakeo, bakit nasa taas ka? Okay? Parang bata ka. Ang ginagawa mo parang ginagawa ng bata. Naglalaro ka dyan, Zakeo? Hindi po madali pag umakyat sa isang puno, isang adult na lalaki. Pero para kay Zakeo, alin po ba mas malaki? Yung pusong hanap? Yung pusong naghahanap sa katotohanan. Gustong-gusto ko makita si Jesus. Naririnig ko yung teaching po ni Jesus ay iba. Okay? Gusto kong makita kung sino si Jesus. Yung puso po niya na naghahanap sa katotohanan ay mas malaki kaysa pusong natatakot sa hiya. Alam niyo po ba, yung hiya ay madalas kalaban po natin sa Christian living. Yung hiya po ay kalaban po natin. Pag matagal na absent po sa church, ano po yung reason nila bakit mahirap bumalik sa church? Ano po yung reason nila? Hiya. Pag matagal na absent sa church, sabi nila, hiyang bumalik. Yung hiya ay pinakamalaking kalaban po natin sa Christian living. Pero si Zakeo po ay, di ba yung meron din po yung storya ng mga black, yung, nung sinaway po sila ni Jesus, tahimik ka, tahimik. Nandito na si Jesus, tahimik. Anong ginawa ng mga black? Lalong sumisigaw. Dahil, ito yung last chance. Ito yung huling last chance ko ito. Kaya kung lumipas na si Jesus, wala na akong chance. Yung huling chance, hindi ko ito pwedeng ma-miss. Kaya lalong sigaw po sila, Jesus, maawa ka sa akin. Walang hiya. Walang takot. Yung takot, hiya. Yung kaya kalaban po natin. Pero si Zakeo po, hindi siya sumuko. Umakyat na. Umakyat. Kaya doon po nakita siya ni Jesus. Siya ay tumingala. Dumating si Jesus sa lugar na yun, siya ay tumingala, sinabi sa kanya, Zakeo. So kilala siya ni Jesus. Zakeo. Kilala siya ni Jesus. Dali ka, bumaba ka, kailangan ako tumuloy sa bahay mo ngayon. Pupunta ko sa bahay mo. So doon po, si Zakeo po ay tuwang-tuwa, tapos tinanggap niya si Jesus sa kanyang bahay. Okay? Magandang story po ito, di ba? Pero yung Pariseo, yung mga eskriba, anong ginawa nila? Nagbulong-bulong. Bakit ganyan? Bakit si Jesus pumasok sa bahay ng isang sinner? Si Zakeo ay kilalang sinner dito. Baka hindi alam ni Jesus kung gaano kasama yung kasalanan niya, corruption. Nagbulong-bulong si Jesus.
verse 8, si Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninuman tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Dito po natin nakikita kung kamusta po yung buhay ng isang tax collector. May pandaraya na kinukuha sa mga tao, may pandaraya. Ito yung corruption. So verse 8 po, ito po yung nangyayari po. Yung tax collector, yung katulad po natin, sinner, nung umakyat po siya sa isang puno, nakita po siya ni Jesus, Sakeo, dali, baba ka, dali. Papasok ako sa inyong bahay mo. Ito po yung meaning of salvation. Okay? Meron po dito yung meaning of salvation. Papasok ako sa inyong bahay. Okay? Ganun din po yung sinabi ni Jesus. Tinatawag niya yung bawat pangalan natin. Tinawagan po niya yung pangalan ng bawat isa sa atin dito. Okay? CJ, alika. Papasok ako sa inyong buhay mo. Okay. Dito ka. Papasok ako sa inyong buhay mo. Ako ay maghahari sa inyong buhay. Ako ang magiging may-ari sa buhay mo. So, yun po yung araw ng kaligtasan. Yun po yung nangyari sa araw ng ating salvation. Si Jesus ay pumasok sa ating buhay. At siya po yung naging may-ari ng buhay ko. Mula nung salvation, katulad po ng sabi po ni Sakeo, ano po ang nangyari? Meron na po siyang pusong nagsisisi at change ito. Babayaran ko kung meron po, kung anumang meron pandaraya na kinuha ako sa mga tao, babayaran ko lahat. Ilang ulit? 4 na ulit. 4 times. Ay, sayang pera. Hindi pwede 2 ulit lang. Ganun kalaki po yung kanyang pusong nagpapasalamat. Anong pusong nagpapasalamat? Ako ay isang hamak na sinner. Okay? Yung buhay po niya, yung buhay ni Sakeo, isang buhay ng pandak, isang buhay ng tax collector. So, may idea po tayo. Hinamak siya lagi ng ibang mga tao, itinabi siya ng lagi ng mga tao, tabi-tabi lang, panta ka. Hindi ka normal. Kaya kahit mayaman siya, so ganun pa rin yung mata ng mga tao sa kanya. Pero tinanggap siya ni Jesus. Tinawagan siya ni Jesus. Sakeo, dito ka. Papasok, tutuloy ako sa inyong bahay. Doon po siya masaya. Doon po siya nag-change. Change. Okay? Change. Ito po yung pakilos ng Holy Spirit. Tandaan po natin, yung verse 8, hindi po ito condition ng kaligtasan. Ligtas ba si Sakeo dahil binayaran niya yung kanyang mga pandaraya? Hindi po. Yung change po niya dito, ito po yung bunga ng kanyang kaligtasan. Kapag ligtas na po isang tao, ito po yung nangyayari, katulad po ni Sakeo. Kalahati ng aking mga pag-aari ibinibigay sa mga dukha. Sharing. Dati, ako lang. Wala siyang pakialam sa mga dukha. Pero ngayon, naging generous yung kanyang puso. Yung sharing mind. Kalahati ng pag-aari,
ay ibibigay ko sa mga bukha. Kung may pandaraya, kung meron akong kinuha sa mga kaninumang tao, babayaran ko 4 na ulit. Verse 9 po. Basahin po natin, 3, 2, 1. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. So, lost sinner. Lost. Magkasalanan, nawala, the same meaning. Naligaw. Naligaw na tupa. Naligaw, nawala. Okay. So, kaya sa Bible po, ay ganito po yung mga magandang storya. Kaya balik po tayo sa storya ni Mateo. Matthew chapter 9. Chapter 9, verse 9, habang si Jesus ay naglalakad mula doon, nakita niya isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. So may tanong po tayo dito, bakit dito lang po yung pangalan Mateo nakasulat? Sa Book of Mark, sa Book of Luke, so ang pangalan niya ay, ano po? Levi. Pero dito, Mateo. Sino po yung nagsulat ng itong Book of Matthew? Sino po nagsulat? Mateo. Mateo po, siya po yung nagsulat ng story niya dito, si Mateo. Si Mateo po yung nagsulat ng Book of Matthew. Okay. Kaya yung kanyang sariling pangalan ay sulat po dito, hindi Levi. Yung ibang tao, Marcos, Lucas, sulat po nila, ginamit po nila yung dating pangalan, Levi. Yun po yung original name sa wikang Hebreo. Pero dito po, bagong pangalan. Ito po yung bagong pangalan po ito, Mateo. Hindi po ito original name. Si Pedro, ano po yung original names ni Pedro? Simon, di ba? Si Pedro po ay ibinigay ni Jesus sa kanya. Pedro, ano po yung meaning ng Pedro? Bato. Bato. Okay. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Okay. Yung bato ay Pedro, bato. Bagong pangalan po yan. Original ay Simon. Yung bato po, ano po yung meaning ng bato? Yung bato po ay foundation po ng ating faith. Yung foundation ng faith. Ano po yung faith ito? Si Jesus ay Christ. Si Jesus ay Savior. Si Jesus ay anak ng Diyos. Yung faith po natin, sa ibabaw ng faith po, yung foundation ng faith, itinatayo po ng Diyos yung iglesia. Pedro po yung bato. Apostol Pablo. Ano po yung unang pangalan niya? Pablo? Saulo po yung original name, Saulo, sa wikang Hebreo. Pero nung ligtas po siya, so ginamit po niya yung kanyang panibagong pangalan, Paulo, Pablo. Ano po yung meaning ng Pablo? Yung meaning, yung Pablo po ay maliit. Small, ako small. Humble name. Yung Saulo po, di ba, haring Saul. Yung kinuha po niya yung pangalan mula sa hari. Pero nung ligtas po siya, tinawag po siya ng Pablo, isa akong maliit na tao. Humble. So kung ganon, ano po yung pangalan ng Mateo?
Alam ng Sister Maribik, Brother Lester. Di ba, palawan ako sa inyo nung cell group fellowship. Mateo, a gift from God. Okay. Maganda po yung meaning. Yung Mateo po ay regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos. Yun po yung meaning ng Mateo. Yung panibagong name ay may lesson po dito, lesson. Bakit ginamit ni Mateo yung kanyang bagong pangalan? Hindi po yung lumang original name. Siguro yung ibang mga tao, si Marcos saka Lucas, ginamit po nila yung original name na lang. Pero si Mateo, iba po yung kanyang puso. Okay. So, the bagong pangalan po ay may meaning ng bagong buhay. Bagong buhay. Yung dati kong buhay, ano po? Buhay na miserable, buhay ng isang sinner. Okay. Isang tax collector. Okay. Hinamag ako ng maraming tao. Tinawanan ako, pinagalitan ako ng maraming tao. Itinabi ako ng maraming tao. Hindi ako mahalaga sa mata ng tao. Pero ngayon, Mateo, anong maganda? Sa harapan ng Diyos, ako ay isang regalo ng Diyos. Okay? Regalo. Kaya sa palagay ko po, sadya ginamit ni Mateo yung kanyang bagong pangalan dito. Si Mateo. Di ba habang sulat po ni Mateo yung kanyang sariling story dito. Okay? Habang si Jesus ay nakalalaka mula doon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na siya. Isang tao na tinatawag na Mateo. Bagong tao. Regalo ng Diyos. Gift from God. Ito po yung napaka-blessing po ito sa Kanya. Kamusta po tayo? Meron din po tayong dating pangalan. Meron din po tayong dating buhay bago maligtas. Pero kung gusto natin tanggapin panibagong pangalan, ano po yung gusto ninyo? Gumawa kayo ng sariling pangalan, panibagong pangalan. Okay? Anak ng kulok. Di ba yung Boanerges, yung nickname dati. So, Son of Thunder. Si Juan, Santiago. Okay? May ugali sila. Panginoon, gusto mo sunugin namin sila? Sunugin kita? Sunugin ko sila? Yung bababa, yung magpapaba ng apoy galing sa langit. Dati po, ganun po yung ugali nila, galing mga nickname nila dati, Son of Thunder. Pero si Juan, ano po yung bagong nickname? Si Juan, Apostle po ng pag-ibig. Apostle of love. Yun po yung bagong nickname, si Juan. Kaya hanggang mamatay po siya sa Batmo Island, yung kanyang mensahe lagi, pag-ibig, love one another, love each other. Puro pag-ibig. Hindi na Son of Thunder. Okay? Paano po tayo? Ano po yung bagong nickname natin? Son of Thunder pa rin? O isang kapatid ng pag-ibig? Mateo, katulad ng Mateo, katulad po ni Peter, yung Pedro. So, katulad po ni Mateo, katulad po ni yung Pablo. Meron din po tayong ganyang mga panibagong nickname. Sana meron. Kaya, yung assignment ko ngayon, pagkatapos ng sermon, ito, gumawa po kayo ng mga sariling nickname.
Sana ganito ang tawag sa akin. Sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, hindi po sa harap ng tao. Sana ganito yung tawag sa akin. Thunder of Son, Son of Thunder. So, kanyang iba-iba yung compare po sa dating buhay. Dati, takot na takot. Ako sa tao, hiya. Ngayon, ako ay anak ng tapang. Ako ay isang anak ng Diyos. Okay? Walang takot. Dati, yung madaling tampo. Okay? Ngayon, anak ng pagtsatsaga. Son of patience. Okay? O son of love. Okay? Iba-iba. Okay? Galatia chapter 5, Galatia chapter 5, verse 22. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So, kunin nyo dito isa. So, maraming mga magagandang nickname dito. Okay? So, kaya sa itong mga bagong taon po, ay nawa po, yung meron pa pong isang session na next time, pero bilang sana lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay maging disciple this year, alagad ni Jesus. From isang saved na sinner, isang sinner na na-save, anak tayo ng Diyos. Pero sana lahat po tayo ay maging disciple ni Jesus. Disciple. Sinasabi, tinatawag din po tayo lahat ng ni Jesus, sumunod ka sa akin. Okay. Tumayo ka, sumunod ka sa akin. So, anong gagawin po natin? Okay. So, dapat tumayo tayo, sumunod po tayo kay Jesucristo. Okay. Para magamit, para matuto po tayo, para matutunan po natin yung buhay ni Jesus. Yung kaamuan niya, yung kanyang kababaan niya, para makita po natin yung kanyang sacrifice. So, yun po yung sana mangyari sa lahat po ng mga kapatiran. So, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa araw na ito. Nawa kaming lahat ay sumunod sa buhay ni Jesucristo at nawa matutunan po namin ang kanyang buhay, ang kanyang sakripisyo at ang kanyang kaluwalhatian na tinanggap ng Amang Diyos. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang may parating po ang Ebanghelyong ito sa mga mahal po namin sa buhay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.